Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga alagad ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria. Ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol at matatanda at ng buong simbahan. At isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong mga nakaraang linggo, nakita natin ang isang problema na naharap ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Yan ay ang isang pastoral problem. Hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ang isang grupo ng mga Kristiyano sa pagbibigay ng pagkain sa kanilang mga balo. Nasolusyonan yon sa pagtatag ng bagong ministry, ang mga deacons, na sila na ang mangangalaga sa social work ng simbahan. Ngayon naman, lumabas ang isa pang problema at ito'y mas theological. Sino ba ang pwedeng mabinyagan? Ito'y nangangahulugan na sino ba ang maaring maging Kristiyano. May mga strikto na mga Hudyo na naging Kristiyano at ang kanilang pagiging strikto ay dala-dala nila. Sila yung mga Pariseo. Sabi nila na ang maliligtas lang, ang mabibinyagan lang, ay mga magpapatuli ayon sa batas ni Moises. Ang ibig sabihin nito na maging Hudyo muna sila bago sila maging Kristiyano. Sa paningin na ito, ang mga Kristiyano ay sangalang ng relihiyon ng mga Hudyo. Christianity was just a branch of Judaism. Tumutol dito si Bernabe at si Pablo kasi sa karanasan nila, mas maraming mga hindi Hudyo na tumatanggap sa mabuting balita tungkol kay Jesus kaysa mga Hudyo mismo. Kaya, ang pananampalataya kay Kristo ang magliligtas, hindi ang pagtutuli o pagsunod sa mga batas. Hindi nila ma-resolve ang problemang ito sa Antioquia. Pinadala nila si Bernabe at Pablo at ang iba pang mga kapatid sa Jerusalem upang isang guni ang bagay na ito sa mga apostol. Kaya noon pa man, kinikilala na ng mga Kristiyano ang authority ng mga apostles, lalo na ng authority ni Pedro.
Sa pagpunta nila kay Bernabe at Pablo sa Jerusalem, sa lahat ng dinadaanan nila, kanilang sinasabi ang kanilang misyon sa Sipre, sa Pamphylia, sa Pisidia at sa Cilicia. Marami ang natuwa nung marinig nila ang maraming mga pagano na ang naniniwala kay Kristo. Pero nandyan pa rin ang oposisyon. Kahit nasa Jerusalem, ayaw daw muna silang maging Hudyo, ang mga pagano, bago sila maging Kristiyano. Kailangan sila maging Hudyo muna. Pinag-usapan ang mga bagay nito ng mga apostol at ng mga elders na nandoon sa Jerusalem. Si Bernabe at si Pablo ay patuloy na naging saksi sa pagkilos ng Diyos. Binabalita nila ang kanilang karanasan sa kanilang pagmimisyon na marami mga hindi Hudyo ang may kahandaan na tanggapin ang magandang balita tungkol kay Jesus. Kung ang pananampalataya ay biyaya ng Diyos, marami ang nabiyayaan ng pananampalataya. Marami ang natutuwa sa magandang balitang ito. Nakita nila na ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi mahirap itong tanggapin ng mga naniniwala na mahalaga ang relihiyon ng mga Hudyo. Ang mga ito na tinatawag ng mga Judaizers ay naniniwala na si Jesus nga ay ang Kristo, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Pero sa tingin nila ng mga Hudyo, ang mga Hudyo lang ang makakatanggap nito. Kaya kailangan muna silang dumaan sa pagka-Hudyo. Kailangan mo nang magpatuli ang mga hintil bago nila matanggap si Jesus na siya ang Kristo. Magandang tingnan paano na-resolve ang simbahan ang problemang ito. Ako po ay si Bishop Una, Rodel Pabilio. nag-defer Dito sila sa sa central First authority. Things First. Kailangan pumunta sa Jerusalem at kausapin ang mga apostol. Sa ganitong paraan, pinanatili nila ang pagkakaisa ng simbahan. Hindi sila nagwatak-watak ng kanya-kanyang solusyon. Pangalawa, pinag-usapan nila ang bagay na ito. Sinikap nilang unawain ang issue at tingnan ayon sa salita ng Diyos. Pero hindi sila nantili sa pag-uusap lang. Pangatlo, dinesisyonan nila. Makikita natin ito sa susunod na pagbasa